Limang solusyon sa traffic sa Metro Manila. Ang NCR o Metro Manila ay may kabuuang populasyon ng 14,942,000. Panglima, palawakin ang sistema ng transportasyon. At dito na rin naghahanap ng magandang oportunidad ang mga kababayan natin. Mula sa mga karatig at malayong probinsya, at malapit na isla at pati na rin yung malalayong isla sa Pilipinas. Narito nga ang dagdagan ang istasyon ng tren, daungan at paliparan sa mga isla. Dahil ang Metro Manila ang sentro at kapitolyo ng Pilipinas. Pang-apat, infrastruktura sa pag-unlad. Kailangan may pamahagi ng maayos ang kaunlaran ng Pilipinas. Hindi lang nakapokus sa Metro Manila, dapat ay mapamahagi ng maayos ang pag-unlad sa buong probinsya. Tulad ng paggawa o pagsasaayos ng bagong kalsada at mga tulay. Maraming proyekto ang gobyerno sa mga probinsya at sa mga islang may potensyal na umunlad. Pangatlo, ang kapayapaan at seguridad. Ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa sa buong mundo na dapat ay may proteksyon sa mga mamamayan at mga turistang dumarating. Bukod sa OFW, turismo ang isa sa pinakamagandang pagkukuhanan ng kabuhayan sa ating bansa dahil napakarami nating magagandang beaches sa buong Pilipinas. At nakita mo na ba ang nagpuputi ang buhangin sa probinsya ng Tawi-Tawi na pinakadulo ng Pilipinas? Pero nawawalang saysay ang kagandahan. Kung ilang mga lugar ay nababalot ng sigalot at hindi pagkakaunawaan. Pangalawa ay ang edukasyon. Kailangan talagang palawigin ang edukasyon dahil ito ay magiging susi ng iyong karunungan at mahinahon sa mga desisyon. Kumpiyansa sa sarili, pagkain ng kaisipan, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, pag-asa ng bayan. Ang ating mga kabataan, malaking tulong ang edukasyon na siya magpapaunlad sa mga probinsya. At ang pinakauna ay ang disiplina. Bilang mamamayan, dapat sumunod tayo sa batas trapiko. Sa lahat ng mga driver na nagmamaneho at sa mga mamamayan na naglalakad sa mga kakalsadahan. Marahil nagtataka kayo kung bakit tayo napunta sa probinsya dahil sa kakulangan ng pangkabuhayan sa mga kanayunan. Bilang pangsuporta sa pamilya ay napipilitang silang lumuwas ng Maynila at makipagsapalaran dahil narito yung mga trabaho at mga magandang oportunidad. Dahil dito ka na namalagi sa Metro Manila, bunga ng sipag mo at tiyaga sa trabaho, kailangan mo ng sasakyan. Dito mo na mararanasan ang tindi ng trapiko sa Metro Manila. Kailangan maging maganda ang mood mo para malawak ang iyong pangunawa. Marami nang ginagawang proyekto. Nariyan yung mga tulay, mga repair o widening ng mga kalsada. Meron ding mga bagong kalsada na bago pa lang dinadaanan. Narin na rin yung transportasyon sa Ilog Pasig. Ito yung mga boat ferry na malaking tulong para maibsan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Marami pa mga bagong proyekto tungkol sa tren. Nariyan yung PNR na nagdudugtong sa Maynila at sa probinsya, dating LRT at mga bagong LRT na patuloy na ginagawang proyekto. Nariyan din yung MRT. Merong malaking proyekto ang gobyerno. Ito yung paggawa ng subway train na merong 100% teknolohiya ng mga Hapon. Sinisikap na rin ng mga commercial establishments na magkaroon ng mga mall sa mga probinsya para hindi na sila lumuwas. Kaya ang mga malls mismo ang siyang lalapit sa mga mamamayan. Dagdag pa rito ang mga government offices katulad ng DFA, LTO, pribadong establishmento, at iba't ibang sangay ng gobyerno. Tren ang malaking potensyal para maibsan ang matinding trapiko sa Metro Manila. Kailangan itong palawakin at tugtungan. Napakaraming nakalatag na proyekto ang gobyerno. Yung iba'y sinisimulan na at ang iba naman ay plano pa lang at hindi pa natutupad. Bilang isang ordinaryong mamamayan, iisang transportasyon lang ang susi para maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Ito yung pagpapatuloy o pagpapalawig ng bagong proyekto katulad ng paggawa ng bagong tren sa lahat ng mataong lugar sa Metro Manila. Makabagong tren na lumulusot sa ilalim ng lupa. Tinatawag na Metro Subway. Marahil ay alam na natin kung bakit nagsusumiksik ang mga tao sa Metro Manila. Makahanap ng magandang kapalaran at oportunidad na minsan lang dumating sa buhay mo. At sana wala ng red tape sa ilang tiwaling opisyal ng gobyerno para walang sagapat at patuloy na bumilis ang transaksyon para sa pagpapaunlad ng mga probinsya. Kung meron ng malawak na kalsada, malawak na tulay at farm to market road at merong port na nag-aantay para iluwas ang mga kalakal sa Maynila. Kung ang pangkabuhayan ng mga magsasaka sa probinsya at
ang pambansang turismo ay maaayos kasabay sa pag-aalaga ng kalikasan katulad ng pagtatanim ng puno, pag-aalaga o pagpapalaki ng mga hayop. Wala nang dahilan pa para isugal mo, ipagsapalaran mo ang buhay mo sa Maynila. Sa ngayon, hindi pa natin nararamdaman ng mga proyekto na ipinatupad ng gobyerno at marami pang ipatutupad na hindi pa nagagawa. Pag ito'y nagawa, sigurado, may iibsan na ang trapiko sa Metro Manila. Malapit na nga pala matapos ang Metro Subway Station sa 2025. Yan ang abangan natin. Kung ito ay naging matagumpay na proyekto, siguradong ito ay masusundan pa. Nakikita niyo yung railway system sa Moscow, Russia? Kilala sila at tanyag sa may magandang sistema sa batas trapiko sa buong mundo. Napakarami ng estasyon ng tren, duktong-duktong. Meron ako napansin dito. Meron 2 bilog na linya ng tren sa Kalakhang, Moscow. Ano kaya kung ilagay natin yan sa Metro Manila? Kung ito'y katulad ng Moscow at ilalagay mo sa Metro Manila, ganito magiging forma. Kung nakatulong ito sa traffic nila, ay baka makatulong din ito sa atin itong 2 bilog na ito. At hanggang dito na lang po mga kanay. Maraming salamat po sa pagpanood nyo at pagsama nyo sa akin. Like and subscribe po. Maraming salamat.